Yo, what's up guys? Ako nga pala, ito si Daddy Charles muling nagbabalik para sa mga vlogs na puno ng trip. At ngayon, 2025, ito ang unang vlog ko. Maiba naman, magpapavasectomy tayo. Mga kalalakihan, baka ito na rin ang kailangan mo. Yeah, boy. So, bakit nga kami nag-decide ni Mrs. na magpapasectomy bukas? Yes, tama ang narinig nyo. Bukas na ang aking schedule. Ito na naman ang mga dahilan. Una, family planning. Kasi gusto namin ni Mrs. na mag-family planning kami. Kasi alam naman natin sa panahon ngayon, marami ang instances or cases na mga kabataan or may pamilya na hindi nakakapagplano ng maayos. So, ito ang nararapat na gawin. Pangalawa, tulad namin ni Mrs., 3 na ang anak namin. Halos magkakasing laki lang sila. So, para matigil na, ito ang great decision na dapat kong gawin. So, pangatlo, andyan yung sakripisyo ko para sa pamilya ko. Kasi, para sa amin, okay na yung 3 anak. Kasi masasabi na rin natin na big family na rin ang may 3 anak. At bukod doon, para sa aking asawa, kasi mahal na mahal ko siya, at sa 3 naming anak, nasubaybayan ko at nakita ko ng aking 2 mata ang paghihirap na naranasan niya. So, para sa kanya, para sa iyo to, babe. So, samahan niyo ako sa aking vasectomy journey hanggang bukas. So, let's go! So guys, andito tayo ngayon sa harap ng computer kasi gusto kong ipakita sa inyo ang kanilang Facebook page kung saan kayo magpapabook or magpapa-appointment ng pagpapa-vasectomy. So ayan, so pupunta lang kayo sa Facebook nyo at isi-search nyo ang DKT Philippine Foundation. So ito ang kanilang Facebook page. So pag kinilik nyo yan, mapupunta kayo sa kanilang page. So dito, hahanapin nyo ang branch na kung saan kayo malapit. So pag click nyo yan, ayan. So pag nakita nyo na yung branch na kung saan kayo malapit, iscan nyo na yung QR code at doon na tuloy-tuloy na ang process. So may hingi sa inyo mga information, info. So ayun, pipilapan nyo lang online. So pagkatapos yung mag-register online, iti-text na kayo ng DKT for scheduling. So, sa akin, yung schedule ko, nakuha ko lang wala pang 1 linggo. Ganon kabilis. So, depende siguro kung ilan yung nagpapaschedule, no? Or kung ilan yung nagpapavasectomy. So, bukod doon, iti-text kayo sa Viber nyo, no? So, doon, ang nilalaman ng message, ano yung mga nararapat na gawin or hindi dapat gawin bago ka magpapavasectomy. So, ngayon, bibigay ko yung mga iilan. So, ito. So, ano-ano nga ba yung mga kailangan gawin at hindi dapat? So, una, nakasulat dito, start wearing loose underwear, no? So, yung mga kalalakihan dyan, parang nagbabalik lang, no? Yung mga memory natin dati. Yun, tulit ba yun? De, joke lang. Iba to. So, pangalawa, avoid alcohol, no? So, buti na lang hindi ako nag-iinom. Pangatlo, nakasulat dito, 8 hours of sleep, no? So, kailangan mahimbing yung tulog mo. So, ito na yung pagkakataon sa mga misis nyo, no? Huwag kayong guluhin. Okay. So, not but the least, meron pala nakasulat dito, mag-bring ka rin daw ng tight underwear, no? So, we don't know, no? Pero yung pinakahuli, nakasulat dito, mag-trim. Ano bang iti-trim? Ayun, mag-trim daw, no? So, tara, mag-trim na tayo, guys. Let's go! So, ito na guys, so nakapag-trim na tayo, no? Ano bang iniisip niya dyan? So, ano bang iniisip nyo, no? So, ayun, pero naganda naman ako lahat, na-trim ko na. Pati ba? Okay, so ngayong gabi ay 7 PM na.
kailangan na natin matulog maya-maya. Kakain ng maaga, matutulog ng maaga kasi nakalagay doon, kailangan 8 hours ng tulog. Bale, kailangan mga 8 a.m. or 9 p.m. na 9 a.m. bukas, nandun na kami. Sa Tondo pa yon, taga Antipolo kami, kaya kailangan ko matulog na maaga. Kailangan mabuo ko ang 8 hours na tulog. So, see you tomorrow! Babe. So, dito na kami sa simbahan ng Tondo. So, malapit na yung hospital dito. Lalakarin na lang namin. Yun. So, punta na tayo doon ngayon. So, bumibili kami ng face mask ngayon kasi sabi doon, kailangan naka-face mask daw. So, kung pupunta kayo doon, kailangan bumili kayo face mask, no? Bago kayo pumasok ng hospital. So, sabi nila, saglit lang daw to. Pero, syempre, nagsimba muna kami kasi gusto ko, ready ako ng mentally, physically. Kaya, yun, galing kami sa simbahan ng Tondo. So, ngayon, bumibili yung misis ko ng face mask and papunta na kami sa hospital. So, good luck, guys. A few moments later. So, yun guys, no? So, dito kami uli, no? So, ang ginawa lang naman is nag-fill up ako ng form. Then, vital sign ako. So, okay naman. Si Bib nga pala. The misis ko. Then, nag-undergo kami ng short seminar, no? So, ngayon, nag-antay-antay na lang kami. So, dun gagawin yung procedure sa kwartong yun. So, wait na lang tayo guys. Hi guys, 10:30 time check. Kakapasok lang ni DC sa operating room. Tignan natin kung gaano katagal siya matatapos. Luck! Oh, kamusta na? Ayos lang ako. Okay naman, parang tagat mo ng langgam. Rate mo 1 to 10. 0/10 yung sakit. Harap naman. Namumutla na. Di rin to talaga. Parang mas masakit pa yung tuli. Doon parang mga naramdaman ko doon. Pagkurot lang, balat lang. Tapos ayun, wala nang masakit. Rate mo nga out of 10. Anong scale? 0/10 nga. Hindi, joke lang. Totoo. Mga 5/10. Kasi kaya naman. Nakakamiss. O, paano ba paglakad pag bagong tuli?
Lakad naman ng bagong vasectomy. Wow! Nag-fashion siya. Babe, lakad nga ng tuli. O, lakad naman ng vasectomy. Oh. Babe, isa pa nga. Ano pag tuli? O, paano pag vasectomy naman? Ah. Ayan, sa wakas, nakauwi na rin tayo. So, onting review lang sa kanilang hospital, no? Una, napakalinis. Pangalawa, very comfortable. Pangatlo, inaasikaso nila ang kanilang mga pasyente ng maayos. So, bago matapos itong vlog na to, gusto ko lang sabihin na para sa akin, itong ginawa ko, hindi to nakakabawas na pagkalalaki. Kumbaga, parang naging mas tunay na lalaki pa nga ako. Alam niyo yung feeling na ginagawa mo lahat para sa pamilya mo. Pinagsasacrifice ka para sa partner mo, para sa mga future ng mga anak mo. Di ba? Yun yung tunay na definition ng tunay na lalaki. So, gusto ko lang sabihin na kung hindi nyo trip yung trip ko, simple lang, hindi huwag nyo gawin. Sa mga may katanungan dyan, just comment down below. So, don't forget to subscribe, no? And hit the notification bell. And i-share nyo na rin tong video, no? Itong journey ko sa pagpapavasectomy. So, ako si Daddy Charles, and hanggang sa muli.